Next, active or passive? Anong klaseng investment yung gusto mo? Active kung saan hands-on ka tapos meron kang involvement. O kaya naman passive kung saan hihintay mo na lang na yung pera mo ang kumita. Listen, look, and listen, and learn. Meron akong kaibigan. Sabi niya gusto daw niyang magkaroon ng apartment o kaya ng condo. Tapos pauupahan niya. O kaya naman daw gagawin niyang Airbnb. Sabi niya kasi ang gusto lang niya, yung wala nang gagawin tapos hihintay na lang niyang kumolekta ng pera. Sige nga, yung mga may paupahan dyan o kaya yung nagpapa-Airbnb, sabihin nyo nga, talaga bang ganun na lang yon? Talagang kukolekta ka na lang ng pera? No, no, no. Tandaan nyo importante na malaman mo kung yung papasukin mo ay active or passive income. Kasi minsan yung iba nakipag-invest na't lahat, nakapaglabas na ng pera, tapos siya na lang nila matutuklasan na active income pala yung pinasok nila. Ang gusto pala nila passive. Tapos eventually, ibebenta lang yung nabiling property o kung ano man. Sayang lang, di ba? Marami na akong nabing na ganyan. Nabili na yung property, tapos siya nila matutuklasan. Meron pa mga dues, tapos kailangan ng maintenance. Pati yung mga paperwork, siya yung mga taxes na kailangan bayaran. Tapos magreklamo yun ay kang huling tenant, ang daming iniwang kulangot sa ilalim ng kama. Kung gusto mo ng passive, sa halip na bumili ka ng rental property, pwede mong i-consider ang REITs. Isa tong investment kung saan magpapasok ka ng pera sa mga company na engage din sa real estate. Sila na yung magtatayo, sila na yung magme-maintain, sila na rin maghahanap ng tenant. Ang gagawin mo na lang as investor, iintay mong pumasok yung dividends.